sa ating mga minamahal kapwa manggagawa sa pamahalaan ng Luzon ng Maynila na pinangungunahan ng ating Vice Mayor si Achesa, Manila Health Department Director Grace Padilla, at ang ating Director. Ginawa ko po yung Director ng Oscar, bata. Kasi nung kami batang-bata, kayo nag-alaga sa amin, ang mga matatanda natin. O ngayon kayo naman, tanda na, yung bata naman ang mag-aalaga sa inyo. Andiyan si Director Shane at ang ating mga pagkagaling na dentista, palakpakan natin ang ating mga dentista. Other medical frontliners na kasama natin na pagtagumpayan. Ito simula ng mahaba pang landas na tatahakin natin kasama ang ating mga private sectors partner. Natutuwa po ko, pagkamat wala tayong kapera-pera pero ang daming nag-donate sa lungsod ng Maynila. Kaya special mention, Powerhouse, NJLY, at sa iba pa. Sana mapasa sila ng ulan para dumami pa sila. At nais ko rin pagkilala sa inyo. Dalawa lang po ang babae ko sa buhay. Kasi nanay ko wala na eh. Dati 3 babae ko eh. Ano na rin ang kaya nanay ko. May edad na rin naman siya. Kaya ako yan eh. Uli lang lubos. Sa magulang. Plus, solo pa ako. Lalo kung uli lang. But bukod sa ex-girlfriend ko, na misis ko na ngayon, andyan din yung daughter ko, si Princess. Kasama natin yan, anong tawag dyan? Nagdi-deliver, kasi maraming sumusulat sa akin na tao. So ako naman, at Mari, sinisilot ko isa-isa. Pinapasa ko yung mga sulat ng senior, ng kabataan, may sakit, mga kailangan. Sinadyaga ko talaga yun. Pero kung napapalitan nyo, may mga umiikot sa inyo mga barangay, madaling araw, gabi, tanghali, hapon, maga. So this will continue what you call Kakapay program. But today is a special day. This is one of many meters and kilometers of our journey of your city government and private sectors through the leadership of Manila Health Department Dr. Grace Padilla na ibalik ang ngiti ng mga paborito ko. Sabi ko lagi sa mga kabataan, sabi ko, bata naman ako. Kaya alam, pasensya na kayo. May special place in my heart yung mga lolo-lola ko at senior citizens sa Maynila. Siguro nakuha nyo na kung bakit. Pagka uli lang lubos ka na, naghahanap ka rin ng ibang parang nanay mo, parang tatay mo. Siyempre, malalakas pa ang katawan nila, tukod naman kami sa sitya. Nagsabi, kung ako naman ang lumakas at nakaluwag sa buhay, I wanted to give back to my parents. Kaya lamang, uubusin ka talaga ng birthday. Talagang ang birthday ko mga konti araw-araw. Nataon naman na wala na sila. So I can do it also for our senior citizen in the city of Manila. As like, para ko kayong nanay, para ko kayong tatay, na ma-extend ko naman yung kulangan ko pa sa aking magulang. At saka at the same time,
giving added value and importance to our elders. Kasi yun ang gusto kong matutunan ng mga bata. Ngayon kasi nakakaligtaan ng mga kabataan yung halaga ng mga matatanda sa pamayanan natin. Hindi mo naman magsisi, talagang siguro marami sila na mas marami silang oras manood, o maglaro, or because of technology, isa nakakaligtaan na nila. Di ba, ewan ko kung nakaka-experience kayo dito, di ba sa bahay, parang dinadaanan ka lang. So, hindi ka batiin. So, nakakaligtaan na. So, I want to inculcate to the youngs, the young ones, the youth of Manila. Continue to be Filipino. Because there is one good trait or values of being Filipino as human being in the world. We, as Filipinos, not only Manileños, as Filipinos, we continue to give value and importance and love and care for our elders. Yun ang uniqueness. Alam mo, sa Estados Unidos, pag ganyan-ganyan na edad mo, lalo kumukunti na lang ng birthday mo, ilalagay ka na sa bahay, kung ano man, at doon ka na mag-isa. Ito, napansin niyo ba? Oo, nanonood kayo sa social media. Di ba, may post? Kilala niyo si Bruce Willis, di ba? Sikat, mayaman, makisig. Nung nagkasakit, yun, dinadala sa halagaan ng mga matatanda. Buti na lang, Demi Moore, dati niyang sawa. Sa kanila, ang matanda, para bang tapos ka na, kaya ka na. Sa atin, hindi. Hanggang dulo, hanggang huling hininga, ang mga matatanda natin, ipinararamdam natin sa kanila yung pagmamahal. Simple joy. Period of time and affection. Yun ang kailangan maunawaan ng kabataan ngayon. Bakit? Tatanda din kami. Una-una lang yan. But there will come a time we're gonna get old. At remember, may kasabihan ng mga matatanda at mga guro sa paaralan. Kung ano ang tinanim mo, siya ang aanin. That's why I don't like, ayaw ko na magkaroon ng komunidad sa ating syudad na ikinikipit-balikat na lang yung mga matatanda. Kaya ako'y talaga loobin nawa ng Diyos na bigyan ako ng lakas ng pangkatawan at kakayanan. Sa maliit naming kaparaanan, patuloy namin ipararamdam ng pamahalang lungsod ng Maynila under my watch on how we care and love our senior citizen in the city of Manila. O mga good news tayo, kasi maraming bad news eh. Baka mamaya ulan, may bad news na naman. Baka bumahay. Ade, good news. Di siyempre, bago na ang pustiso, buka-buka na ang mga ngiti with all the confidence in you. Di maya-maya, paglabing-labing na. Pwede na ulit clubs to clubs. Sa inyo mga kabiyak sa buhay. Now, but that really aside, sa September 8, oh no. What happened muna yesterday? Yesterday, wala katabi na yung gatas? Meron na. Kasi meron pa tayo mga ilang barangay na hindi pa nabibigyan. But don't worry, it's gonna happen. That, remember sabi ko, nung nasa mga sinihan tayo, sabi ko, dati plastic.
Sabi ko, naalala ko. Sabi ko, masaya. Pinalag ako, gagawin ko yung lakaya. Natanggap niyo na ba? Pasensya niyo na. Basta ako itutuloy-tuloy ko. Kahapon, nagsimula na rin maibalik yung pangalawang pangako ko. Nagsimula na yung birthday cake sa Luzon ng Manila. Tapos, yung birthday cake, aatras yan. Atras. Ibig sabihin, Yung simula rin po, July 1. Kahapon nagsimula, September 2. Ngayon, bago 100 days. Lahat gagawin ko, ginawa ang Diyos. Sinabi ko patras, ang implementation niyan, hindi September 2, hindi September 3, hindi September 4. Starting July 1. Ibig sabihin, aatrasan, kakabulin ko yung aking sinimulan ng pagmumuno. So lahat kami pwede ng July 1, July 2, 3, 4, 5, 6, August, until maging updated. Plus, in daily na may birthday, bibigay na yung cake sa kanya-kanyang tahan. Nag-birthday na. Kahapon, nagsimula tayo. Isang araw lang, ha? Isang araw lang. Umabot tayo ng almost 1,100 senior citizen. Boss, hindi na yung may kending matigas sa ibabaw, wala. Hindi na. Saka ibang flavor. Saka gusto ko makita niyo yung design. Elegante. It's a small token. As I have always been saying many times, it is not the amount. I've been telling those politicians, it is not the amount, it is not how much, it's the act itself. Don't be confused. Sabi ko sa kanila ng araw. Yung pagkatao, hindi mo naman yan, don't underestimate the people in understanding things. It is about the thought and the act of faith. Sabi ko. So, nag-umpisa na yung birthday cake. That's one. Ituloy-tuloy na yan. Your birthday ko, June 30. Huwag mo ganala next year. Birthday ko, January 1. January 1, meron na. August 1. Ha? August 1? Meron na. Meron yun. Kasi nga, patras. Tapos nakakali. Ayan, ha? That's one. That's two. 3. Abangan ninyo, nagkagayak na ako. May konti kami pamasko sa inyo. Ulit. Nagkagayak ako. Para ako, anong tawag ng mga matatanda natin ng araw yung pera nasa panyo? Nagsisigit ako natin. Tatagyan ko ng basta meron kayo sa akin. Pagdating ng Pasko. Nakita ko ngayon sa nung pinagprubahan ko yung design, sigurado ko yung dalawang bagay na yun, yung isa magagamit nyo yung umaga, sigurado ko yung isa magagamit nyo kahit nasaan kayo. Lalo na sa mga senior citizen. Third, gusto kong ibalita. Meron tayong MRI machine. Hospital Meron lang tayong kayo. CT scan machine. Sa hospital lang may. Gusto ko lang mag-survey. Ano Kasi yung gusto ko makita yung scan sa lang. mamam? Sino dito ang nakakaalam na meron tayong MRI machine? Except na yung sinabi ko. Sino nakakaalam na may MRI machine tayo? Nasa kamay. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. So, ngayon nyo lang nalaman na meron tayong MRI machine Ayun na. sa ospital ng Hospital Manila. Maynila. Ngayon lang. Nakita po namin sa Facebook. First time ko, nung binigyan ninyo ko ng pagkakataon, di ba tinayo natin yung hospital ng Manila? Meron yung MRI machine. Sino nakakalam doon sa bagong hospital ng Manila, merong CT scan machine. Taas ang kamay. Isa, dalawa, tatlo,
So hindi nyo rin alam. Meron tayong MRI machine, meron tayong CT scan machine. Ang halaga niyan, by the hundreds of millions. Ganun kamahal yan. Di ba, pag nagpapa-CT scan ka, 5 pulin, 7 pulin, 10 pulin. No? Pag nagpapa-MRI machine ka naman, 15,000, 30,000, 40,000. Meron po tayo. Sabihin ninyo sa inyong mga anak kung sakasakaling mga kailangan. Nandiyan dyan. Operational. Pera nyo. Pera nyo yun. Ipinangutang ko yun eh. Kasama nyo sa utang eh. Gamitin ninyo. Kaya sabi ko nga, di ba, kahit na nung pagpapako nila sa akin sa krus nung nakaraan, hindi ako mahirang ipangutang, ipanghiram para sa taong bayan. Because that's who we are as a parent. Gagawin mo lahat para mairaos mo ang iyong mahal sa buhay. Tama ba? Oh. Meron tayong mammogram. Oh. Digital mammogram sa ospital ng Manila. Kaya ko yan ikinukwento ngayon, hindi para kung ano pa man. Ang importante sa akin, malaman ng tao. Meron pala kami gano'n. Anak, huwag mo nang gastusin yung ipon mo. 10,000, kailangan natin ng pera. Punta ka na lang sa ospital ng Maynila. Meron naman doon. So, ito, mahuhulog kayo sa bangko. Kasi ito, lalo na kayo. Ako, ito edad na to, no, Grace, no? Most likely. Pag dumating ka ng classic point, mataas. Customer ka na nito. Ito ha. Alam nyo ba, meron tayong cat lab. Ha? Ano yung Yorme? Para sa pusa? Cat lab. Hindi po. Again, unang termino ko, nagtatag tayo sa ospital ng Maynila. Bumili tayo ng mga makina katulad ng cat lab. Yorme, para saan yun? Sino ang nakaranas na o may kakilalang nakaranas na ng angiogram? Wala. Matitibay ang mga puso niyo. Walang Good. pang- Nag-angiogram niyo. Walang pambayad. Ang mahal. Ano? Grace. Ito. Magkano ang angiogram? 30,000, 50,000, 80,000. 80,000. Hindi ka pa ginagamot, kamamatay ka na sa presyo. Kasi diagnostic pa lang eh. Dinadiagnose ka pa lang. CT scan, dinadiagnose ka pa lang. MRI, dinadiagnose ka pa lang. Hindi ka pa ginagamot. Diagnostic equipment pa lang. So, angiogram would cost, as it is 30,000, 50,000, 80,000. Mamalas-malas mo. Kailangan kang i-angioplasty. Ano naman yung angioplasty? Yung lalagyan ka na goma. Kumbaga sa sakyan, i-overall ka. Yung bara, lalagyan ng goma. O yung pampabuka sa mga ugat-ugat. Ano, magkano ang angioplasty? 300,000, 500,000. Pag gano'n, match-and-butcher ang buha mo ba? 1 million pesos. Ganon. Kaya yung ibang matatanda, ipinikipit, balikat na lang. Okay yan. Mamamatay ako. Pag oras ko na. Kasi ayaw niya nang gumastos para maging pabigat sa kanyang anak. Ayun ang typical Pilipino eh. Alam mo talaga ang magulang, ang gagawin ng lahat para sa anak niya. Ang kulang, isakripisyo niya ang sarili. 3 years ako na yun. 3 years hindi gumana. Hindi natatakbo. O ngayon, ang good news ko sa inyo, September 8, bubuksan na ang cat lab sa lungsod ng Manila. Mag-uumpisa tayo angiogram. Kasi ang gumagawa ngayon sa gobyerno, PGH at saka Heart Center, national government.
Magiging katulong tayo nila. Bakit? May sarili tayong pasilidad. In fairness to them, pinitraining naman nila tayo. Magiging partner naman nila tayo. Habang tayo, ginagamit natin yung angiogram concept or diagnostic way, matututo tayo maging angioplasty. Tanong, your pain, magkano? Kasi sa private, 30,000. Magkano sa Maynila? DY. Wala. Uusugin nyo lang yung doktor. Masyado masakit yung injection na kidding aside to DY. Why? Pera nyo rin yun eh. Binayad nyo rin na tuition. Sinisilong ko lang. Dinadala ko lang sa mga importanteng bagay na kapaki-pakinabang sa tao. Diretso. If we can extend a life, we extend happiness inside the household. Yeah? If we extend the life to the economic driver of the family, just imagine the value of it. Kaya ako, sa totoo, wala akong pakialam gumastos ng milyon-milyon sa isang tao. Mabuhay lang siya. Yung pera mawawala, yung buhay pag nawala, hindi mo na maipapalit. Kaya, if there is a chance to extend the life and bring quality of life, yung kalidad ng pamumuhay sa iyong mamamayang mapabata, mapamatanda, o katangkapang edad, yung quality of life, yun pangarap ko sa mga taga-Maynila. Kasi totoo yung sinabi ni Chief, gusto ko tumamos ang ilong yung lahat. Gusto nyo ba no sleep? Charot. I want you to be proud of all your life and experience. Ngayon lang kayo makakita kahit pa paano bago pong pantay ang banyo, bago pumitin ng mga mata ninyo, makakita ka. Please, lilisan ako sa mundong ito. Alam ko yung pamahalaan, aalagaan ang mga mahal ko sa buhay. That I want you to be. Dahil may gobyerno na sa lungsod ng Maynila. I want you to smile. Show them your beautiful smile again. Kaya, simple. Balik ngiti. You should. Smile is a universal action. Even without saying a word, a person seeing you will see you a happy person with your smile. Parang close-up lang yan. So I'm happy and I would like to congratulate our dentists. Thank you very much sa ating mga dentists. Thank you, MHD, for going out of your way kay Tatay. Because you cannot physically challenge, you went out of your way, giving and putting extra mile in your work. I'm proud of you, Manila Health Department. Sumuli, sa mga minamahal ng lulungtolan, I love you. Basta ikamusta ninyo ako sa inyong mga partner, ha? Wala nang partner. Wala nang partner? Sino ba na dalana? Dalang-dalang. I will see you soon. O yung allowance natin sa October, ha? Nakakalimutan ko pa. Alam ko yun ang hinihingi.
lang sa dati, ha? Kung ano lang yung kaya natin. Gagawa ko ng plan yun, basta gagawa ko. Tapos, ganito ulit, ha? Binalik ko na rin yung rule. Botante, hindi botante. Wow. May sakit o wala. Diba? Sinimplihan ko lang yung kwalifikasyon. Residente lang at edad. Kamusta? May pension mo. Wala nang pipiliin. Mahirap, middle class, mayaman. Sa Manila, pantay-pantay, may pensyon sa lungsod. At sasagutin ko na rin yung katanungan ni Yorme, paano pag hindi mo nakuha sa araw ng payout? Kasi dati forfeited, di ba? Katulad na sinabi ko rin, kasama ko si Chi. Yung sinabi ko yun, yung sinabi ko, pag hindi mo nakuha, maglulubi-lubi tayo. Alam niyo yun? October, Ibig sabihin, paano hindi mo makuha yung dinero hanggang Nobyembre, pagdating ng Disyembre, kasi quarter na yung bigayan, di ba? Pagdating ng Disyembre, buong makukuha. Tama ba? Wala forbidden. Iyon may utang ng Maynila sa amin. 3 buwan. Yung ginawa nung nakaraan. 3,000 din yun. 1,000. Kasi sinabi ko sa inyo, di ba sa umpisa lang yan. Binigay first quarter. Yung second quarter, Nga. pero I still love you. Kasi hindi kayo nagpapola sa kanila. Kaya lang batas yun. Yorme, batas yun eh. Sinasabi ng batas, dapat may 1,000 kami. Hindi batas yun. Ang tatawagin natin dyan, sige. Ang unahin ko muna, ang ginagawa ko ng paraan ngayon. In fact, hanggang ngayon, ginagawa ko ng paraan. July, August, September, at 500. Para alam lang natin na, total, para marami kayong kwento pag-uwi. Hindi kasi mga katanungan ko sa isipan natin, katanungan ang katanungan natin sa isipan. Unahin ko muna, July, August, September. Ang bigayan, first week of October, more than quarter. Halimbawa lang, gusto, cross finger, nakaluwag tayo. Yung 3,000 na inutang sa inyo ng nakaraan, kikilalanin mo yun. Tapos yun. Ano, kaya ko bang ibigay? Ang nagsasabi ng tapat, nagsasama na? Hindi. Hindi mo kaya ibigay. Sa ngayon. Sa ngayon. Halimbawa nga, in a good day, may konti tayong extra. Yung 1,500, July, August, September, pwede kong samahan ng isang 1,000. Ay, ang galing. Nagbigay siya yung plano ko. Kumbay. Drops. Kung kaya. At hindi naman kinaya, susunod na quarter. Pag kinaya, ganun ulit susunod na quarter. Hanggang mabayaran ng syudad ang kanyang obligasyon sa kanyang mga senior citizen. Tama ba? Fair? Ang minimum, huwag niyo muna asahan yung maximum. Asahan niyo muna ang minimum. 1,500. Normal, normalization. Pero pag may awa Diyos sa kalwa. So, yun. Gusto ko na po din naalala ko bigla. Kasi kayo naman talaga ang nagtatanong. So, muli, mga nanay tatay ko, mag-iingat kayo. Sa Maynila ngayon, pahabaan ng buhay.
Kasi spoiled ang mga lolo't lola ko, nanay at tatay ko. Yeah. I want you to enjoy. I want you to enjoy this government. I want you to feel that you are being valued and being given importance. Tapos dadami na ulit ang trabaho para sa senior citizen. Nagbabalikan na yung mga upo niya. Marami nang nakahay. Kahapon, McDonald's na naman. So, sino gusto magtrabaho pa? Basta malakas! Eh, paano lalakas? Bibigyan ko pa kayong issue. I love you! Thank you! Pagpalain nawa kayo na Thank you.